sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Wag na pakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, April 8, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Multi-million peso operation ng paihi o iligal na paglilipat at pag-iimbak ng langis. Bistado sa Navotas Fish Port. US at Iran nagkasundo na sa 2 linggong tigil putukan. Presyo ng langis hindi agad-agad mapapababa ayon sa Department of Energy. Pag isang ikot namin, wala pa 200, ang matitira lang talaga sa amin is 50 pesos. Ilang jeepney driver, kanya-kanyang hanap ng pagkakakitaan matapos tumigil sa pamamasada dahil sa krisis sa krudo. I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Pangulong Marcos, binasag ang katahimikan ukol sa tunay na lagay ng kanyang kalusugan. Pinay tennis sensation Alex Ayala umabante sa Linz Open matapos talunin ng pambato ng Austria. At sa kakaiba, pinakabagong mga larawan ng buwan nakuha ng astronauts ng Artemis 2, ipinasilip na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast, ang magandang balita ng tigil putukan sa gitnang silangan. Napuno nga ng pagdiriwang ang Iran ngayong April 8 matapos kumpirmahin ng Tehran at Washington ang 2 linggong ceasefire agreement para tapusin ang 40 araw na digmaan. Ikinalugod naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang balita at sinabing sasamantalahin ng Pilipinas ang pagkakataong ito upang tiyakin ang kaligtasan ng mga tripulanteng Pinoy sa Arab Gulf at upang makapag-imbak ng krudo sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ito ang eksena sa capital ng Iran na ibinahagi ng State News Agency Miyerkules, April 8. Nagdiwang ang mga residente matapos makumpirma ang 2 linggong tigil putukan. Nanataon pa sa ika-40 araw ng pagkamatay ng kanilang supreme leader na si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ilang oras kasi matapos magbanta si US President Donald Trump na pupulbusin ang buong sibilisasyon ng Iran. Nagkasundo na ang Iran at US ng pansamantalang ceasefire at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Salamat sa Pakistan na pumagitna sa 2 bansa. Kapwa inangkin ng Iran at Amerika ang tagumpay sa digmaan na tumagal ng 40 araw. Ayon sa Iran, nabigo si Trump na pabagsakin ang kanilang gobyerno. Kasama sa negosasyon ngayon ang bagong order sa Strait of Hormuz kung saan posibleng pagbayarin na ang mga barkong daraan rito. Sa panig naman ni Trump, complete victory ito para sa Amerika. Inanunsyo niya ring tutulong ang USA sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at posibleng ito na anya ang golden age ng Middle East. If we didn't do that, Iran would have had a nuclear weapon at a high level, either one of those 2 instances. And if they did, in my opinion, I told this to Bibi Netanyahu yesterday, Israel would have been extinguished. Large portions of the Middle East would have been extinguished. Ikinatuwa naman ng mundo ang tigil putukan mula sa United Nations, Pope Leo XIV, European Union, maging ng China at Russia. Dito sa Pilipinas, We have the 2 weeks. We will take as much advantage of it as we possibly can. welcome para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang de-escalation ng hostilities sa gitnang silangan. Ayon kay PBBM, sasamantalahin ng Pilipinas ang susunod na 2 linggong ligtas na pagbibiyahe sa Strait of Hormuz para sa kaligtasan ng mga tripulanteng Pilipinong naipit sa digmaan.
Gagamitin rin ang panahon na ito upang makapag-imbak ng supply ng krudo. Sa kabila ng tigil putukan, una nang sinabi ng pamahalaan na hindi agad bababa ang presyo ng krudo sa bansa. 2 weeks may not be enough time to bring the prices down, but maybe if it is extended further than that with the prospect of even better situation following, then prices will start to follow. Ayon sa Pakistan, nakatakda sa Biyernes, April 10 ang unang round ng peace negotiations sa Islamabad. Bistado ng mga otoridad ang multi-million peso operation ng paihi o iligal na paglilipat at pag-iimbak ng langis sa Navotas Fishport. Nahuli ng mga operatibang paghigop ng libo-libong litro ng krudo mula sa isang barge na hinihinalang iligal na ibebenta sa gitna ng krisis sa presyo ng petrolyo. Arestado ang 9 na suspect na mahaharap sa kasong illegal trading of petroleum products. Si Kim Salinas, may balitang A to Z. Bagsak sa kulungan ang 9 na individual matapos silang mahuling iligal na naglilipat at nag-iimbak ng diesel sa Navotas Fishport Complex nitong Martes, April 7. Naglunsad ng joint operation ng PNP Highway Patrol Group, PNP Maritime Group at Philippine Coast Guard. Sinalakay ng mga otoridad ang Market 3 Pier 5 matapos makatanggap ng tip tungkol sa nagaganap na paihi o iligal na operasyon sa petrolyo. Sinundan nila hanggang pumasok dito, tapos pagdating nga ng ating mga operatiba natin na SPGA, nakita nila na sumisip-sip ng gasolina from the barge papunta dito sa tanker na may fake na plaka. Nasa batang tinatayang nasa 65,000 litro ng diesel na may kabuang halaga na 9.75 million pesos. Kabilang sa mga binawi ng mga otoridad ang isang fuel tanker na may kargang 15,000 litro ng diesel at isang cargo vessel na may 50,000 litro ng krudo. Arestado ang 9 na lalaki edad 21 hanggang 57 anyos, kabilang ang isang kapitan ng barko, mga driver at mga helper matapos silang mabigong magpakita ng mga dokumento para sa paglilipat at pag-iimbak ng langis. Itong driver ng tanker, hindi naman daw nila alam na bawal kasi kung titingnan natin, ito pong lugar na as per coordination natin dito sa maritime natin dito, hindi ito dapat ang lugar para mag-transfer ng mga petroleum products. Git ng PNP, mapanganib sa kaligtasan ng publiko ang iligal na pag-iimbak ng produktong petrolyo. Simultaneous po ang dispatch natin, yung maritime ay patungo sa Marina at yung Highway Patrol Group naman po ay patungo sa DOA para po hanapin yung mga documentations kaugnay ng pag-iingat ng 65,000 liters ng krudo sa nasabing lugar. Tinutugis na ng mga otoridad ang posibleng mastermind sa likod ng malakihang operasyong ito at mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1865 kaugnay ng illegal trade of petroleum products. Posibleng maharap ang mga sospek sa kulong na 2 taon hanggang 5 taon at multa sa halagang 20,000 hanggang 50,000 pesos. Inaalam naman ng PNP kung ang nakumpiskang krudo ay galing sa local refineries o pinuslit mula sa ibang bansa. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Umakyat na sa halos 400 na mga gasolinahan ang pansamantalang nagsara sa buong bansa dahil sa pagtaas ng presyo ng langis sa gitna ng gulo sa Middle East. Ayon sa Philippine National Police, mas mataas ito kaysa sa 317 na naitala nung Martes. Pinakamaraming pansamantalang closure ang naitala sa Cordillera Administrative Region na may halos 80 estasyon. Sinundan naman ng Cagayan Valley at Bicol. Abot naman sa mahigit 14,000 na gasolinahan ang binabantayan ng PNP nationwide. Dahil dito, pinaiigtingin ng PNP ang operasyon at pagbabantay laban sa hoarding, profiteering at iba pang fuel-related crimes base sa utos ng Department of Energy. Sa pinakahuling datos, 15 kaso na ang naisampa laban sa 35 katao kaugnay ng mga paglabag tulad nga ng hoarding, iligal na pag-imbak ng diesel, estafa at trademark infringement. Nagbabala ang Department of Agriculture na posibleng maapektuhan ng supply ng bigas sa Pilipinas dahil sa sigalot sa Middle East na siyang nagtutulak pataas sa presyo ng abono at iba pang input sa pagsasaka. Sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, sinabi ni Assistant Secretary Eunice Colds Manalo na posibleng tamaan na ang produksyon ng palay at ang inventaryo ng bigas sa mga susunod na buwan. Ayon pa kay Manalo,
Babagsak ang inaasahang ani kapag nagbawas naman ng ginagamit na abono ang mga magsasaka dahil sa napakataas na presyo nito at gastos sa produksyon at maaaring magresulta sa 10 hanggang 15 araw na kabawasan sa year-end rice inventory sa bansa. Babala ng ahensya kapag nagpatuloy pa rin ang krisis sa langis, posibleng sumunod naman ang pagtaas ng presyo ng bigas sa pamilihan. Patuloy ang monitoring ng ahensya sa presyo ng abono at supply ng pagkain. Ito pong second semester natin or yung tinatawag natin na dry season. Ang total end of year impact po niyan, pag titingnan natin, is between 10 to 15 days of reduction in our end of the year inventory. Kasi po yung 19.8 million metric tons will correspond to an 80 days end of the year inventory. If magbabawas po ng isang bag ng fertilizer ang farmer at a cost din ang fertilizer ng 2,400, yan din po yung corresponding decline niya dun sa projected production. Walang taas presyo sa mga pangunahing bilihin hanggang katapusan ng buwan ng Abril. Yan naman ang pagtitiyak ngayon ng Department of Trade and Industry matapos umanong pumayag ang mga manufacturer na palawigin ang kanilang voluntary price hold mula sa naunang deadline na April 16. Saklaw nito ang mahigit 200 produkto sa listahan ng DTI. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, nabuo ang desisyon matapos ang pakikipagpulong ng ahensya sa mga manufacturer nitong Lunes. Dagdag niya, nakatulong din ang sapat na inventaryo sa mga supermarket, kaya hindi pa agad nararamdaman ang epekto ng mas mataas na gastos sa logistics. Kabilang sa mga produktong hindi muna magmamahal, ang mga delata, tinapay, bottled water, kandila at maging ang mga sabong panlaba. Panawagan naman ng DTI sa publiko, suriin ang mga nakapaskil na price guide sa mga grocery at supermarket para matiyak na tama ang presyo ng bilihin. Tuloy ang impeachment proceedings sa Kamara matapos tanggihan ng Korte Suprema ang hiling ni Vice President Sara Duterte na temporary restraining order upang ipatigil ang pagdinig. Pero sa kabila ng no TRO, pinagpapaliwanag ng kataas-taasang hukuman ang Kongreso kung bakit dapat ituloy ng House Justice Committee ang binansagang mini-trial nito. 2 petisyon ang nakahain sa SC para pigilan ng impeachment mula mismo kay VP Sara at isa mula sa isang grupo ng mga abogado. Kapwa kinekwestiyon ng mga petisyon ang konstitusyonalidad ng impeachment. Dahil walang TRO, sa April 14, inaasahang muling gugulong ang pagdinig ng komite. Naasahang sasalang sa deliberasyon ng mga ipinasupina na dokumento ukol sa yaman ni VP Sara at mga alegasyon ng umano'y bagman ng ikalawang Pangulo na si Ramil Madriaga. Kaugnay niyan, pinayagan ng isang Manila court na humarap sa House Justice Committee sa April 14 si Ramil Madriaga, ang umano'y bagman ni VP Sara Duterte sa gitna ng impeachment proceedings laban sa bise. Ayon kay Congressman Terry Redon, inatasan ng korte na iharap buong araw si Madriaga kasama ang mga jail escort. Nauna nang pinadalhan ng sapina ng House Justice Panel si Madriaga para tumestigo sa pagdinig. Sa kanyang sinumpaang salaysay noong November 2025, inilahad niya ang umano'y paghahatid na aabot sa 33 hanggang 35 million pesos na cash na nasa 4 na duffel bag. Ibinahagi ngayon ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ang mga kauna-unahang larawan ng moon flyby na kuha ng Artemis II astronauts habang nasa makasaysayang misyon sa buwan. Kuha ang mga ito noong April 6 sa 7 oras na pagdaan ng Orion spacecraft sa likod na bahagi ng buwan, kabilang ang mga rehiyon na bihira o hindi pa nakikita ng tao at isang pambihirang tanawin ng solar eclipse mula kalawakan. Kabilang sa naidokumento ng crew ang mga bunganga ng bulkan, sinaunang lava flows, bitak sa lupa ng buwan tulad ng meteoroid, habang maging ang Earthrise at Earthset. Gagamitan ng mga larawan at datos para masuri ang geology ng buwan at paghandaan ang mga susunod na misyon ng tao sa Moon maging sa Mars.
Susunod, Pangulong Marcos binasag na ang katahimikan ukol sa tunay na lagay ng kanyang kalusugan. At Pinay tennis sensation Alexei Ayala umabante sa Linz Open matapos talunin ng pambato ng Austria. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kanya-kanya ng paraan ang ilang jeepney drivers para kumita ng pera matapos na tumigil sa pamamasada dahil sa napakataas na presyo ng diesel. Umaasa naman ang isang ekonomista na bababa ang presyo ng langis ngayong umuusad na ang negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Pero ayon sa Energy Department, huwag agad-agad umasa ng rollback. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Pagtitinda sa sari-sari store na ito sa Quezon City ang pinagkakakitaan ngayon ng jeepney driver si Virgilio. Isang linggo mula nang tumigil siya sa pamamasada dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Medyo talaga ang diesel mahal. So sa pag isang ikot namin, wala pa 200. Ang matitira lang talaga sa amin is 50 pesos. Ayon sa pamunuan ng UP Transport, sa higit 300 miyembro nila may mga huminto na sa pamamasada dahil wala nang kinikita. May mga 1/4 ng mga huminto na. Yung babiyahe kami na tabla ka lang, pagod ka lang, napakasakit na bakit hindi matignan ng gobyerno. Sana balansehin niya. Magpapasa ng position paper sa Malacanang ang United Transport Alliance Nationwide, isang samahan ng mga driver ng jeepney, taxi, tricycle, buses at iba pang pampublikong transportasyon. Kabilang sa kanilang hiling ay ibaba sa 55 pesos kada litro ang presyo ng produktong petrolyo para sa public transport sector. I-subsidize yung on top ng 55 pesos bago nitong nagkaroon ng gera at pagtaas. Mungkahi rin nilang ipatupad na ang dagdag pasahe. Anila, kung hindi ito mapagbibigyan hanggang sa susunod na Martes, April 14, posibleng mauwi ito sa transport holiday. Hindi na ho kami magsasabi kung kailan. Kasi pag nagsasabi kami, nakabantay lahat sila eh. Yes. Ba't ba kami magsasabi? Meron ba nun? Sa anunsyo ng 2 linggong ceasefire sa pagitan ng US at Iran para magbigay daan sa pagbuo ng peace agreement, naniniwala ang ekonomistang si Michael Ricafort na magkakaroon ito ng positibong epekto sa presyo ng langis. Yung bantang pananakot, hindi naman tinutuon, no? At nag-allow din naman yung Iran na yung Strait of Hormuz. So yan, magdadaloy na langis, bumaba na yung world price ng langis. At hopefully, makatulong din yan. Tignan natin kung magka-rollback na. Sa kabila nito, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na huwag umasa ang taong bayan na agad-agad mag-rollback ang presyo ng langis. We also have to balance na baka kumonti at kumonti yung oil natin, yung fuel natin. Pag nag-price cap tayo at eventually we might run out, then that is something that is even worse probably than having a expensive diesel. Anya, posibleng manatili pa rin mataas ang presyo ng produktong petrolyo dahil sa mga nawasak na oil infrastructure at mataas na delivery cost. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Bumaba noong Pebrero ang unemployment at underemployment rate sa bansa o yung bilang ng mga walang trabaho at hindi tugma ang trabaho sa natapos na kurso. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Mula sa 5.8% noong Enero, bumaba ng kaunti sa 5.1% ang jobless rate, katumbas ng 2.66 million na Pilipinong walang trabaho. Habang bumaba rin sa 11.8% ang underemployment o mga may trabaho pero naghahanap pa ng dagdag na oras o extra na hanap buhay. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, karaniwan umano ito pagkatapos ng holiday season kung saan humihina muna ang seasonal jobs sa Enero at muli namang bumabalik ang hiring sa Pebrero. Nananatiling nangunguna sa employment ang services sector kasunod ng agriculture at industry. Gayunpaman, mas marami pa rin ang naitalang walang trabaho ngayong taon kung ikukumpara February 2025. Posible rin daw maapektuhan ng susunod na hiring dahil sa mga panganib sa pandaigdigang ekonomiya bilang ang pagbabagong presyo ng langis na pinapalala pa ng tensyon sa Middle East.
Inaprubahan na ng Commission on Higher Education ang lahat ng higher education institutions na magpatupad ng 100% online classes. Bunsod ng nararanasang krisis sa langis at kuryente dahil sa sigalot sa Middle East. Ayon kay CHED Chairperson Shirley Agrupis, pansamantala lang ang hakbang na ito sa ilalim ng Academic Sustainability Plan para bawasan ang bigat sa mga estudyante, guro at paaralan, lalo na sa pamasahe at gastos sa kuryente. Kaugnay din ito ng utos ng pamahalaan sa mga ahensya at institusyon na magpatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya habang tumataas ang presyo ng langis sa mundo. Gayunpaman, nilinaw ng CHED na hindi otomatikong kikilalaning accredited pure online distance education provider ang mga paaralang lilipat sa ganap na online setup. Kailangan pa rin kasing sumunod sa mga rekisito o requirements sa ilalim ng ODEL framework. We just approved yesterday that we are giving the full flexibility of all higher education institutions to adhere to the previously issued COVID-19 pandemic CMO. But on top of that, depending on their perceived readiness to offer the pure online, sila na yung magdedetermine. Binasag na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang katahimikan ukol sa tunay na lagay ng kanyang kalusugan sa harap ng mga katanungan ukol sa kanyang pagpayat matapos magkasakit ng diverticulitis noong Enero. Sa panayam mula sa Malacanang, pinawi ng Pangulo ang pag-alala ng publiko at tiniyak na maayos ang kanyang kalagayan. Giit ni Marcos, balik na sa dati ang kanyang regular routines tulad sa trabaho maging sa pag-eehersisyo. May paliwanag naman si PBBM kung bakit hindi na muling umakyat ang kanyang timbang. I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko. Baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. Mas pinaiigting ngayon ng gobyerno ang kampanya kontra disinformation habang tumataas ang pangamba ng publiko sa nagpapatuloy na krisis sa enerhiya. Nagtutulungan na ang Department of Information and Communications Technology at ang Presidential Communications Office para tugunan ang pagkalat ng mga maling impormasyon online. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, pinapareport sa publiko ang mga pekeng post tulad ng mga umano'y energy lockdown, kakulangan sa krudo at bagong COVID variants na mabilis kumalat online at nagiging viral pa. Babala ni Aguda, maaaring maharap sa kaso ang mga mapatutunayang nagkakalat ng maling impormasyon, lalo na kung nagdudulot ito ng takot at panik sa publiko. Pinaalalahanan rin ang lahat na maging mapagmatsyag, mag-report ng fake news online at kumuha lang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang news source. Kunan nyo ng screen cap, kunan nyo ng URL, tapos diretso na po tayo sa mga platform. Mga 98-99% ng mga ganyan proactively natatanggal nila. Yung mga nakikita nyo is mga 2%. So, ang laki nung nung trabaho na ginagawa para proactively ma-prevent yan. Aabot na sa mahigit 24,000 individual ang naitalang lumabag sa mga lokal na ordinansa sa Metro Manila matapos ngang paigtingin ang pagpapatupad sa ilalim ng Safe Cities Initiative ng DILG. Ayon sa NCRPO, pinakamadalas na paglabag ang pag-iinom at paninigarilyo sa mga pampublikong lugar na may mahigit 8,000 violators. Sinundan naman ng mga paglalakad sa kalsada ng walang damit pang itaas at mga menor de edad na nahuling lumalabag sa curfew. Pinakamaraming naitalang lumabag sa Southern Police District, sumunod ang Quezon City Police District. Ayon kay NCRPO spokesperson Hazel Asilo, matagal nang ipinatutupad ang mga ordinansa. Pero mas malaki na ngayon ang partisipasyon ng mga barangay sa operasyon alinsunod sa direktiba ng DILG.
Alam nila na talagang pag nag-iikot yung ating mga kapulisan, yung probability na mahuli sila pag nag-iinom sila sa kalsada ay malaki yun siyan. So wala pong resistance na nagaganap. Karaniwan sa kanila is warning. Sa pangalawa po palang mapupunta kung sakali yung fines and mga penalties. Ganon din po yung community service na pwedeng ipataw po sa kanila. Bumaba sa 1.7 ang fertility rate o average na dami ng anak ng bawat babae sa Pilipinas ayon sa Commission on Population and Development. Pero mas mataas pa rin ang bilang ng mga may anak sa mas mahihirap na pamilya at sa mga kababaihang mababa ang antas ng edukasyon. Dahil dito nananawagan ng komisyon ng mas malaking pondo sa edukasyon, kalusugan at skills development para samantalahin ng bansa ang lumalaking bahagi ng working age population. Samantala, hindi pa rin tuluyang iniaalis ng pamahalaan ng posibleng pagbaban sa Roblox game sa Pilipinas kahit nakipagpulong na ang DICT at ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga kinatawan ng naturang platform. Ayon sa mga opisyal, naipagpaliban lang ang deadline ng pagbaban habang hinihintay ang pagsunod ng Roblox sa mga hinihinging pagbabago. Pasok na sa round of 16 ng Upper Austria Ladies Lin si Filipina tennis star Alex Ayala matapos patumbahin ng home bet na si Julia Grabber sa score na 6-4, 6-3 sa unang laban. Unang beses nagharap ang dalawa sa WTA Tour at nailusot nga ni Alex ang straight sets win sa loob ng humigit 1.5 oras. Dikit ang laban sa unang set pero nakakuha ng control si Ayala at hindi na pinabayaan ang ikalawang set para isara ang panalo. Masaya naman si Ayala sa naging laban niya. Nagpasalamat din siya sa malakas na suporta ng mga Pilipinong nanood sa Linz, lalo't binagsa ng mga kababayan ang kanyang laro. Ngayon po, nakakaharap ni Ayala sa round of 16 ang Latvian star at former Grand Slam champion na si Jelena Ostapenko. Good luck, Alex! At another one for the books at memorable pa ha, dagdag atraksyon sa pagbisita ni Manny Pacquiao sa Amerika ang pagtapak niya sa Yankee Stadium kung saan siya ang nagbato ng ceremonial first pitch bago ang laban ng New York Yankees at Oakland Athletics. Malakas na hiyawan ang ibinigay ng fans nang ihagis ni Pacquiao ang bola gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ayon kay Pacquiao, baseball ang una niyang sport bago siya sumikat sa boxing, kung saan naging batter at pitcher din siya nung grade school. Kaya naman espesyal para sa kanya ang moment na ito sa Big Apple. Bahagi ito ng sunod-sunod na high-profile sports appearances ni Pacman sa US. Matapos din siyang makita sa NHL game ng LA Kings sa Toronto Maple Leafs, maging sa MLS match. Bilang pagkilala naman, binigyan siya ng Galaxy ng customized jersey na may pangalan niya at number 17. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Sara Labati itinampok sa The Parisian Agency Season 6 ng Netflix. Bibili nga ba ng property na nagkakahalagang mahigit 300 million pesos? Huwag bibitiw, tutok lang sa balitang A to Z. Talagang bongga ang level ng aktres na si Sara Labati matapos siyang mapanood sa The Parisian Agency Exclusive Properties Season 6 ng Netflix. Habang usap-usapan din ang umano'y pagbili ng aktres ng isang property sa halagang 300 million pesos. Pero bumuelta naman dito ang content creator na si Christian Gaza at nagbigay pa ng maanghang na salita online. Ang chika sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Sara Labati in Paris. Maraming napasana all sa planong pagbili ng aktres na si Sara Labati ng isang bonggang apartment sa Paris, France. Naghahanap kasi ang aktres ng apartment sa Paris na nagkakahalaga lang naman ng 348 million pesos.
Yan ay matapos maitampok si Labati sa reality series ng Netflix na The Parisian Agency Exclusive Properties. Mapapanood sa Season 6, Episode 3 ng naturang programa na nag-uusap ang host na si Valentin Kretz at Sara na talaga namang French na French ang atake. Dahil dyan, marami rin ang humanga sa aktres dahil super fluent nga nito sa pagsasalita ng French na bumagay sa kanyang aurahan. Habang ipinakita naman ni Valentin kay Sara ang isang apartment na matatagpuan sa sentro ng Paris na nasa 165 square meter ang lawak na may 4 na kwarto at primary bedroom with matching walk-in closet. Chika pa ni Sara, nais niyang makabili ng apartment sa Paris dahil baka raw mabigyan ng pagkakataon na makapag-aral ang kanyang mga anak sa Europe. Parce que c'est un rêve pour moi, peut-être un jour que mes enfants étudient ici. Donc, hopefully that happens. Samantala, hindi naman nakaligtas sa patutsada ng content creator na si Christian Gaza o mas kilala bilang Zian Gaza sa worth 300 million na budget ni Sara Labati para sa isang Paris house. Nagbitiw ng maaanghang na pahayag sa isang FB post si Zian at sinabing tila hindi praktikal ang naturang plano at inilarawan pa niya ito bilang malaking kahibangan. Iginiit din niya na umano'y nahihirapan na sa pinansyal na aspeto ng aktres at nagbanggit pa ng mga hindi kumpirmadong detalye tungkol sa personal nitong buhay. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag si Sara Labati kaugnay sa mga paratang. Samantala, nananatiling bahagi lamang ng reality show ang naturang property feature at hindi pa kumpirmado kung ito nga ba ay tuluyang bibilhin ng aktres. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sabi nga hindi agad mararamdaman na ang pagbaba ng presyo ng langis kahit na nagdeklara ang US-Iran ng ceasefire. Pero ang netizen na ito, idinaan na lang sa biro ang pagpapalit ng presyo ng isang gasolinahan. Kaya pulihin! Pulihin ka! Uy, kaya pulihin! Ayaw lang yun, kuya. Barato ka dalamang iya, Ginoo. Ikaw pa ikaw pagbutang. Barato. Ikaw na 59 dalamang, 59 ta. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ng replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages sa hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa diplomat at civil servant na si Kofi Annan. Ang sabi niya, ang isang tigil putukan ay hindi tunay na kapayapaan. Ito ay pansamantalang pagtigil lang sa pinagdaraanang pagdurusa. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.